Bale, ang Batangas Lomi or Lipa Lomi, isa na yung legasiya ng aking magulang. Pag sinabi mong Lomi, Mrs. Natalia to and talking name na yan. Hindi na mabubura sa history ng Batangas at Lipa yan. Nang dahil sa kanila, ang Lomi ay namayagpag, hindi lamang dito sa Lipa. Sa abroad nga, meron na rin. May makikita kayo, Loming Lipa. Pupunta kayo, Amerika, Qatar, kung saan man. Loming Lipa ang sinasabi. Dahil ganun kasarap ang Lomi namin dito. Saan masarap kumain ng Lomi? Dito! Sa Pansiteria. Diyan sa Lipa City Pansiteria. Lipa City Pansiteria. Lipa City Pansiteria po. Masarap doon? Masarap! Maraming mga sahog. Madaming mga toppings doon. Hindi po nga kakasawa ko. Sulit na sulit! Ako nga pala si Gary To, anak ni Natalia To at To Kim Ing, na nagsimula ng Lipa City Pansiteria noong taong 1968. Ang tatay ko ay galing China. Bale, from Manila, umuwi sila ng Lipa. Nanilbihan sila dito sa mga kakilala nila. Yung kanilang pinagsisilbihan, yung panahon yun, may mga naglalaro ng mahjong. Then alam mo naman yung mga nagmamahjong, hindi yan kumakain ng hindi na umaalis sa kanilang pwesto. Nagpresenta si Airpods na marunong siya magluto ng pansit. Pinatikim niya. Then after that, nagustuhan ng mga tao. Nagsimula ngayon, nakilala sila. Doon ika sa madyungan. Masarap ang pansit. Yung open recipe, binibigay niya sa mga tao. Gawin niyo yan. Doon natututo ang mga tao. Natututunan nila. Hindi ni Papa pinagkait yung recipe. Habang nag-i-empleyo sila, natututo sila sa ginagawa nila. So wala namang sikreto dun. Ang paglulomi, napakagandang hanap buhay. Kaya ngayon, ang dami. Simple lang yan, hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Ang kailangan mo lang dyan, mahal mo ang pagluluto. Dahil ang pagluluto naman, ang puhunan mo is kawali lang. Yung mga noodles, simple lang yan. May pwesto kang isa, kaya ngayon nagsulputan. Maraming nabuhay sa Lomi. Dahil mura lang ang puhunan mo dyan. Ang kailangan mo, dedikasyon. At tamang serbisyo para sa iyong mga customer. Kaya ngayon, makikita mo, ang daming lumian dahil napakamurang mag-start. Doon namin napatunayan na talagang napakalaki ng kontribusyon ng aking ama at ina sa larangan ng Lomi. Simple lang naman ang Batangas Lomi. Noodles, bola-bola, kikiam, and atay. Yun lang naman ang talagang original na sangkap ng Lomi. Yun ay nasa lasa ng pagluluto at quality ng rekadong inilalagay mo. Nauso na ngayon yung mga bagong bersyon ng Lomi. May mga overload na, kanya-kanya ng toppings. Lahat na ng klase ng pwede mong itoppings, itatoppings mo. Wala namang problema kasi yun naman ang maganda sa pagkain. Nalalagyan mo ng kanya-kanyang katangian. Kumbaga, iba't ibang lumian kayo, may kanya-kanya kayong style. Ang pagkakaiba ng Lomi namin sa iba, number one, from the noodles kami ang gumagawa, yung kikiam, bola-bola, lahat homemade. Yan ay recipe ng aking ama. Diyan namin sila nakuha sa sarap ng kikiam at bola-bola. Plus, ang noodles namin wala kasing sarap. Flour, asin, lihiya at tubig lang. Ang sekreto kasi niya nasa mixture na. Pagkalagay mo ng mixture, hahaluin mo. Mamasahin mo ng kamay hanggang sa makuha mo yung tamang consistency. Pagkatapos nun, iipitin mo na siya. Yun yung tinatawag na kinakabayo.
Pagka tama-tama na yung tigas niya, doon mo siya ngayon paninipisin sa machine. Dati kasi, wala pang machine. Kakabayuhin mo yan hanggang sa lumiit, hanggang sa lumipis. Ang tagal nun, boss. Nauso ngayon yung roller. Pinadali niya yung process. Sa kikiam at bola-bola, halos parehas lang yan. Meat, asin, sibuyas, paminta. Nasa tamang kombinasyon din. At yung quality ng karning ibibigay mo sa iyong customer. Bali nung nagsisimula pa sila mama, siyempre, ang magluluto dyan yung tatay ko. Si mama nagsisilbi sa mga customer. Ever since naman silang dalawang mag-asawa ang nagmamanage ng aming pansiteria. Siyempre, tumatanda naman ang ating mga magulang. Nagkasakit ngayon si Papa. Ang nag-manage noon, si mama na. Then after that, tumawag siya sa akin. Sabi niya, anak, wala nang papa mo. Kailangan na kita dito sa Lipa. Bali, nung panahon yun, nag-aaral pa ako eh. Ang nasabi ko, ma, 1 taon na lang, tatapusin ko lang itong pagme-medtech ko. Uwi na ako dyan, tutulungan na kita. So doon, pag uwi ko, nagsimula na ako matuto pa sa paghahanap buhay. Sa tulong ng aking ina, i-guide niya ako. Ang Lipa City Pansiteria, kaya buhay pa yan hanggang ngayon dahil sa, unang-una, service para sa mga kumakain. Kung ano yung quality noon, pinipilit namin yung pa rin ang aming gawin hanggang ngayon. Diyan kami talaga binabalikan. From 1968 hanggang ngayon, konting-konti lang siguro nagdiferensya ng sarap. Super sarap pa rin siya. So nag-branch na ako. Ito na yung Lomi King, nabuhay na siya. Bali, kaya naman ako nakapag-isip na magtayo. Mag-aasawa na ako eh. Kailangan ko ng income para mabuhay ang aking pamilya. May mga kaibigan akong tumatawag sa akin ng Mr. Lomi King. Mr. Lomi King. So pumasok sa isipan ko, magandang pangalan nito. Ito ang gagawin kong pangalan, Lomi King. Mas marami lang kaming menu kaysa sa kanila. Yun ang pagkakaiba lang ng Lomi King sa pansiteria. Napakasarap na pakiramdam ang ituloy ang legasya ng To Family. Nadamay na lahat sila, yung ibang mga tagalipa na maghanap buhay din ng Lomi. Eh siyempre, napakalaking bagay yun. Matutuwa ka dahil sa magulang mo. Kapwa mo Lipenyo, nagkahanap buhay. Yumaman dahil sa Lomi. Parehas din ng adobo yan eh. Pag kinain mong Lomi, lalo medyo malamig ang panahon. Very comforting. Talagang iba ang kasiyahan, iba ang pagkabusog mo. Kumbaga ito, ang tama sa panahon.